Anong akala mo? Papayag na lang kaming paalisin mo kami rito? Halos buong buhay ko, narito na kami ng nanay ko. Tapos papaalisin mo na lang kami na basta-basta? Galit na sabi ni Pearl sa businessman na si Axel Aguinaldo. We have given you enough time to find a new place, miss. Bali walang sabi ng hambog na businessman. 2 months? Ha? 2 months? Akala mo ba'y ganun lang yun kadali, mister? Dahil tapos na ang kontrata niyo sa lupain na to ngayon, baka pwede ko na maklaim ang dapat na sa akin. It's not as if I told you to find a new place yesterday. I believe I have given you enough time. Pinagbigyan ko na kayong tapusin ang kontrata niyo, hindi ba? Pero hindi pa nga kami nakakahanap ng malilipatan. Paano kabuhayan namin? Sa palengke lang na to kami nakaasa. Hindi mo ba naiintindihan yun? Giit ni Pearl. Di ko na problema yun, miss. Walang kaabog-abog na sabi ni Axel. Kanina pa sila nagtatalo, pero tila hindi ito maintindihan ng pinuno ng mga tindero at tindero sa palengke. Nagpanting naman ang tenga ni Pearl sa narinig. Palibhasa ay mayaman ka. Mangiyak-ngiyak nang sabi sa lalaki. Look, miss, pareho lang tayo naghahanap buhay rito. Kung hindi pa i-demolish ang palengke na to, malaki rin ang mawawala sa akin sa bawat araw na nasasayang. Hindi ko naman kayo iniisahan eh. Sumusunod lang din ako sa kontrata. Hindi kami alis dito ngayon, kahit pasabugan mo kami ng granada. Matigas na wika ni Pearl. Bilang presidente ng asosasyon ng mga tindero-tindera, ay kailangan niyang manindigan para sa lahat. Sa presinto na lang tayo mag-usap. Matigas ding sabi ni Axel. Bigyan mo pa kami ng kaunting palugit. Giit ni Pearl maya-maya. Napag-isip-isip niyang mas lalo lang siyang mahihirapan kung sa presinto sila mag-uusap. Tihado namang kakampihan lang ng mga pulis si Axel. Baka humimas pa siya ng bakal na rehas nang wala sa oras. Nagbuntong hininga si Axel. 1 linggo. Maya-maya ay sabi nito. Hanggang 1 linggo na lang ang kaya kong ibigay sa inyo, miss. Grabe ka naman. Ang dali lang nun ah. 1 linggo o magdedemandahan na lang tayo. Pananakot ni Axel sa kanya. Tiningnan niya ng masama ang lalaki. Hanggang doon na lang ang kaya niyang gawin. Kasalanan yun ng anak ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng palengke. Mula kasi nang manahin nito ang lupain ay nagkagulo-gulo na ang tahimik nilang buhay roon sa palengke. Maayos naman ang lahat ng si Ka-Orly pang namamahala roon. Ngunit nang pumanaw ito at manahin ng panganay nitong si Irma ang lupa, ay nagtangka na agad ang babae na ibenta ang lupang yon sa may-ari ng katabi nilang mall na matagal nang hinihiritan ng lupa ni Ka-Orly. Let's see each other in a week. Sa araw na yun may kasama na ako magde-demolish at mga pulis. Ganun pa man, hinihiling ko sa iyo na sana ay maging mapayapa ang lahat sa araw na yun para sa kaligtasan ng lahat. Binabantaan mo ba ako, lalaki? Kunot ang noon tanong ni Pearl. Binibilinan lang kita. Ani Axel sabay talikod. Ang kapal ng muka. Nanggigigil na sabi niya habang nakaakma ang kamao sa hangin at pinagmamasdan si Axel na naglalakad papalayo. Akala mo utusan niya ako? Pwisit, huwag ka na sanang bumalik. Mukhang wala na talaga tayong magagawa, Pearl. Bagsak ang mga balikat na sabi ni Aling Fe na katulad niya ay tindera rin sa palengke na yon sa matagal na ring panahon. Hindi po ba talaga tayo makakahingi ng tulong kay Mayor Aling Fe? Tanong niya sa matanda. Ilang beses na tayong nagpabalik-balik doon, Pearl. Hindi naman tayo pinapansin. Nagmuntong hininga si Pearl. Hindi na niya alam kung saan pahihingi ng tulong. Ang sabi ng Mayor ay tutulungan silang maghanap ng bagong lugar. Ngunit hindi naman magagandang pwesto ang ina-offer nito. Sa nangyari ay malungkot tuloy na umuwi ng bahay si Pearl kinahapunan. Nagluto ako ng ginataang isda, anak. Nakangiting sabi ng nanay ni Pearl pag uwi niya galing sa palengke. Pinilit ni Pearl ng umiti. Salamat po, Nay. Kamusta ang palengke? Nakipagtalo ka na naman ba dun sa bagong may-ari ng palengke? Nagbuga ng hangin si Pearl. Nagbigay ng palugit ang kampo ni Lucifer, kaya lang 1 linggo lang. Mukhang wala na kaming choice kundi ang tumigil muna sa pagtitinda kaysa naman magkagulo pa. Ganoon ba? Anong sabi ng mga kasama mo sa palengke? Nagagalit din sila pero ano bang magagawa ng galit? Ang kailangan namin ay puspusang maghanap ng malilipatan, Nay. Ang mabuti pa anak, kumain ka na muna. Imbes ay sabi ng nanay niya.
Ang paborito mo nga ay niluto ko dahil alam kong uuwi ka na namang stress dahil sa problema na yan sa palengke. Salamat, Nay. Aniya sa kanighapunan. Mabuti na lang talaga at nariyan ang nanay niya para konsolohin siya. Ang nobyo kasi niyang si Carding ay palagi hindi mahagilap. Kargador dati si Carding sa palengke, ngunit ngayon ay crew na sa isang fast food chain, kaya madalang na silang magkita. Kapag naman sasabihin ni Pearl Rita ang problema niya ay parang naiinis pa ito. Pagod daw ito sa trabaho kaya good vibes lang daw ang gusto. Saan naman siya hahanap ng good vibes sa dami ng problema niya? Kaya ang ginagawa niya, hindi na lang siya nagkukwento kay Carding. Kung gusto mo anak, humanap ka na lang muna ng malilipatan ng palengke bukas. Ako na munang magtitinda sa pwesto natin. Hindi na, Nay. Ayokong mapagod ka. Okay lang ako at nanay naman eh. Putol ni Pearl sa sinasabi ng kanyang ina. Mahina ang puso ng nanay niya. Sumailalim na ito sa isang bypass surgery noon. Naubos ang ipon nila kaya hindi na ipinagpatuloy ni Pearl ang pag-aaral kahit matindi ang pagtuto ng nanay niya. Lumaki si Pearl na silang dalawa lang mag-inang magkasama. Hindi niya kilala ang pamilya ng nanay niya at lalong hindi niya kilala ang ama niya. Noong bata pa siya ay nagtatanong siya, ngunit hindi sumasagot ang nanay niya. Nang tumanda naman siya ay natuto na siyang makiramdam. Alam niyang nahihirapan ang nanay niya sa tuwing nagtatanong siya, kaya hindi na niya ginawa ulit. Hayaan mo naman akong tumulong sa'yo. Anang nanay niya. Nakakatulong ka sa akin sa mga paraang hindi mo alam, Nay. Yung malusog ka, yun ang pinakatulong mo sa akin, Nay. Kasi kapag nawala ka sa akin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ikaw lang ang meron ako eh. O siya, sige. Basta sabihan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Pasensya ka na anak kung mahirap na buhay lang na ibigay sa'yo ni nanay ha. Ano ka ba, Nay? Okay lang naman po ako eh. At hindi tayo mahirap. Mayaman tayo, ano ka ba? Mayaman? Baka mayaman sa sama ng loob, anak. Natawa siya sa ina. Mayaman tayo sa pagmamahal at kaibigan, Nay. Namimiss ka na nga ng mga tao sa palengke. Kung pinapayagan mo kasi akong tumulong sa'yo roon, mas mainam sana. Yaan niyo, Nay. Kapag magaling ka na, papayagan na kita. Kinabukasan ay maagang nagtinda si Pearl sa palengke. Pero maaga pa lang ay kunot noon na si Pearl habang nakatitig sa tatlong lalaking nasa kanyang harap. Titig na titig ang mga ito sa kanya na parang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang muka. Gwapo sana ang mga ito, ngunit parang may maluluwag na tornilyo sa utak. Bibili ba kayo? Naiinis na tanong ni Pearl sa tatlo. Sa tingin niya ay magkakapatid ang mga ito dahil may resemblance sa mga itsura. Kung hindi siguro magkakapatid ay magpipinsan. Basta ang sigurado niya, iisang dugong nananalaytay sa mga ito. Hindi umimik ang mga lalaki. Kaya naman nainis lalo si Pearl. Ano bang problema nyo? Kung hindi kayo bibili, umalis kayo riyan sa harapan ng tindahan ko. Hinaharangan niyo ang paninda ko. Hindi rin makapila ang mga suki ko dahil nakaharang kayo riyan. Umalis na lang kasi kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Tama si Axel. Kamukha nga niya. Imbes ay sabi ng isang lalaki. Namaywang na si Pearl. Kaibigan niyo si Axel? Kaya naman pala ang weird niyo. Inis na niyang sabi sa tatlo. Ipinadala niya ba kayo rito upang kumbinsihin na naman akong umalis sa palengke? Maghintay ka mo siya. Isang linggo, di ba? Isang araw pa nga lang ang nakalipas eh. Parang baliwala lang sa tatlo ang pinagsasasabi niya. Kilala mo ba si Cynthia de la Serna? Ang sabi pa ng lalaking nasa gitna ng grupo. Natigilan si Pearl. Bakit niyo kilala ang nanay ko? Tanong niya sa mga ito. Look, we need to talk to her. Can you bring us to her? Anang isa pa sa mga lalaki. At bakit mo naman yun gagawin, Aber? Mukha nga kayong mga timang dyan eh. Pagtataray niya. Dahil tulad mo, anak niya rin kami. Sabi ng isa pa. Nanlaki ang mga mata ni Pearl. Hindi ako nakikipagbiroan sa inyo ah. Hindi rin kami nakikipagbiroan. Kaya sige na, samahan mo na kami sa nanay mo. Nakangiti lang na sabi ng isa pa. Dahil mukha namang hindi patitinag ang mga lalaking ito, kaya pumayag na rin si Pearl. Isinara muna niya ang tindahan niya para sumunod sa tatlong lalaking nagpapakilala mga kapatid niya. Sa masikip na parking lot ng isang fast food chain sila nakarating. Naroon daw kasing isa pa nilang kapatid. At ganoon na lamang ang pagkagulat niya
nang makitang isang sikat na artista ang sinasabi ng mga itong kapatid nila, si Richard Docampo. Pinagloloko niyo ba talaga akong apat, ha? Tanong niya sa apat na lalaki. Nasa loob lang ng sasakyan si Richard. Nakababa ang bintana niyon. Ang lalaki ay nakasombrero at shades. Ganoon pa man ay nakilala pa rin niya ito. Can you just bring us to our mother? Parang bagot na tanong ni Richard. Ikaw nga lang ang kilala ko sa inyong apat Tapos gusto niyong isama ko kayo sa bahay namin? Prank ba to? Magpakilala kasi kayo, sabi ni Richard sa mga kapatid. I'm Justin, sabi ng lalaking nakakoat. Mukhang galing pa itong opisina. I'm the eldest. Ako naman si Joshua. Sabi ng isa pang lalaking pangmati ni Idol ang datingan. Pangatlo sa magkakapatid. Sino ang pangalawa? Tanong niya. Ako. Ani Richard. At ako naman si Robin. Anang isa pa na mala Robin Padilla sa pagka-badboy ang itsura. Robin Padilla na pinasosyal. Ganoon ang datingan nito. Mukha itong suplado. Mukha nananakit ng damdamin ng mga kababaihan. Hindi ko pa rin magets. Ani Pearl sa mga ito. Kaya nga dalhin mo na kami kay Mami para malaman mo na kung ano nangyari. Ani Justin. Sige. Sa wakas ay sabi ni Pearl. Sumunod kayo sa akin, magti-tricycle ako. Bakit hindi ka pa sumakay rito? Tanong ni Richard. Ayoko nga, malay ko baka masasamang tao kayo. Baka kidnapin pa ninyo ako. Kaibigan niyo pa naman si Axel Aguinaldo na nakakabisit ng pagmumuka. Pinagtawanan siya ng mga lalaki at pinayagan na rin siya sa kanyang gusto na sa tricycle sumakay. Pagdating sa bahay nila ay mukhang nagsasabi nga ng totoo ang mga lalaking nagpapakilala ng mga kapatid niya. Bigla na lang kasing umiyak ang nanay niya pagkakita sa apat na lalaking kasama niya. Paano niyo ako nahanap? Tanong ng nanay niya sa magkakapatid na barako. Nakita ng kaibigan ko ang picture mo noon. Yung nag-iisang naiwan sa aming magkakapatid. Tapos sabi niya, kamukhang kamukha mo raw si Pearl. Yung kaaway niya sa palengke. Kaya naman, pinuntahan namin si Pearl para kumpirmahin ang sinasabi ng kaibigan namin. At para makita ka na rin, Mami. Ani Justin. Bakit pa ninyo ako hinanap, mga anak? Hindi ba dapat ay galit kayo sa akin? Iniwan ko kayo. Dahil gusto namin mapaliwanag ka, Mami. Ani Robin. Mukhang galit ito. Umiyak nang umiyak ang nanay niya. Dinaluhan ni Pearl ang ina at hinagod ang likod. Nanay, bawal kang umiyak ng sobra. Why? Curious na tanong ni Joshua. Yun ang sabi ng doktor niya. Pagkatapos ng bypass surgery, kailangan mas alagaan namin ang puso ni nanay. Bypass? Tila nag-aalala lang tanong ni Richard. Oo, may sakit sa puso si nanay pero naoperahan na naman siya. Nahinto ang usapan nila nang magsalita muli ang kanilang ina. Ano ang sinabi ng lola niyo nang umalis ako, mga anak? Sumama ka raw sa ibang lalaki at nasa ibang bansa ka. Mabilis na sagot ni Justin. Hindi yun totoo. Sabi naman ng nanay niya. Wala akong iba. Sobrang gulo na kaya kailangan ko nang umalis noon. 4 na kayong anak ko pero ayaw pa rin sa akin ng lola ninyo. Hindi ko alam kung paano niya na-brainwash ang daddy niyo pero nauwi kami sa hiwalayan. Gusto ko kayong kunin pero iniisip kong kinabukasan ninyo. Hindi ka man lang sumilip sa amin. Narito ka lang pala sa Pilipinas, Mami. Ani Robin. Gusto ko, anak. Pero kapag nakita ako ng lola niyo, kayo na naman ang ipambablackmail sa akin. Pati kayo aalisan ng mana kapag pinilit ko makipagkita at kunin kayo. Ayokong danasin niyo ang buhay ko ngayon. Kung ganun, kaninong anak si Pearl? Tanong ni Richard. Sa daddy niyo. Maging si Pearl ay nagulat. Hindi niya alam na mayaman pala ang tatay niya. Nagtsitsika sila sa ganoong buhay at sa pagtitinda sa palengke. Pagkatapos ay mayaman pala ang ama niya. Parang gustong sumama ng loob niya. Kung ganun, bakit hindi mo sinabi kay daddy? Tanong naman ni Justin. Napaniwala na siya ng lola niyo na may lalaki ako. Kaya hindi siya naniwala sa akin nang sinabi kong anak niya ang pinagbubuntis ko. Wala akong magawa dahil sadyang mas mahal ng daddy niyo ang lola niyo. Sorry mga anak, kung sa tingin niyo pinabayaan ko kayo. Kung kinuha ko kayo sa daddy niyo, baka hindi niyo naranasan ng marangyang buhay. Madalas ay naaawa ako sa bunso niyong kapatid dahil alam kong dapat ay tinatamasa din niyang tinatamasa niyo. Ngunit hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawala din sa akin.
Apat na kayong nawala sa akin. Si Pearl na lamang ang lakas ko nung panahon na parang gusto ko ng sukuan ng mundo. Masakit. Napakasakit na mawalay sa inyo at hindi ipaglaban ng inyong ama. Patawad mga anak ko. Patawarin niyo sana si Mommy. Mahal na mahal ko kayo at kailanman ay hindi kayo namaglit sa puso at isip ko. Nakikita ko si Richard sa telebisyon, pero wala akong magawa kundi ang panoorin na lamang siya at malungkot dahil hindi ko kayo nabantayan habang lumalaki. Mahabang litanya ng ginang na hindi napigilan ng pagpatak ng mga luha. Dinalohan ito ni Pearl at inabutan ng panyo. Walang nakapag-react sa kanilang magkakapatid. Si Richard ang unang bumasag ng katahimikan. May DNA testing naman. Bakit hindi natin gawin yun? Ani Richard. Oo nga, gawin na natin ngayon din. I know someone who can help us. Ani Justin. Kahit wala si Daddy? Tanong ni Robin. Kahit isa lang sa atin at si Pearl, pwede na natin ipasilbing DNA test. Malalaman natin dun kung ang mga magulang natin ay iisa. At kung hindi pa rin maniniwala si Daddy, sila ni Pearl ang magpa-DNA test. Bakit hindi pa natin dalhin si Pearl kay Daddy ngayon? Tanong ni Joshua. No, you know him, Joshua. Kailangan laging may ebidensya, may dokumento. Giit naman ni Justin. Teka. Singit ni Pearl sa usapan. Hindi ba ninyo ako tatanungin kung okay lang sa akin yung mga gusto niyo gawin? Bakit ka naman naayaw, Pearl? Kapatid ka namin, at may karapatan ka sa anumang kayamanang meron si Daddy. Giit ni Joshua. Baka makagulo lang kami ni Pearl. Sabad naman ang nanay nila. May asawa na ang daddy nyo. Hayaan nyo na lang kami. Ang mahalaga naman ay kinikilala nyo si Pearl bilang kapatid nyo. Hindi ka naman makikipagbalikan kay Daddy, Mommy. Kailangan lang makuha ni Pearl ang para sa kanya. She doesn't need to selfish anymore, Mom. Ani Justin. Tama si Justin, Mommy. Pearl deserves the life na meron din kami. I mean, come on. She's a hidden billionaire daughter. Yung mga naglalakihang mall sa Pilipinas, we have shares doon. Pero si Pearl nagtitinda sa palengke at nagpapakahirap araw-araw para kumita. I don't think Daddy will be happy to know that. At kahit kami ay hindi papayag na manatili kayong ganito ni Pearl. Kung hindi siya tatanggapin ni Daddy, we're here to help you both. Iaalis namin kayo rito, Mommy. Wika ni Richard na sinang-ayunan din ng iba pang kapatid ni Pearl. Lalo tuloy na iyak ang kanilang ina at niyakap isa-isa ang mga anak. Nang araw rin yon ay naisagawa nga ang DNA testing. Habang naghihintay sila ng resulta, ay tuloy ang buhay ni Pearl sa palengke. Tinatawagan siya ng mga kapatid niya, lalo na ng panganay na si Justin, para kamustahin araw-araw. Kinakausap din ng mga ito palagi ang nanay niya. Mukhang sabik na sabik ang mga kuya niya sa kanilang ina at hindi naman niya masisisi ang mga ito. Kung ano-ano na nga ang pinapadala ng mga ito sa bahay nila. Kumalat na rin sa lugar nila at sa palengke ang tungkol sa kanya. Pero hindi naman niya kinukumpirma. Nagkikibit balikat na lamang siya kapag may nag-uusisa. Kanina lang ay tumawag si Richard para sabihin pwede na silang lumipat muna sa kondo nito kung gusto nila. Pero tumanggi si Pearl. Masyadong malayo sa palengke ang kondo unit nito. Isa pa, hindi niya pwedeng iwan ang mga kasamahan niya sa palengke dahil yung natuklasan niyang hindi pala siya dukha kundi isang prinsesa. Leader siya ng mga taga-palengke, kaya kahit anong mangyari ay hindi niya iiwan ang mga ito. Mag-uusap din sila ng ayos ni Axel. Himala, narito ka. Ani Pearl sa nobyong si Carding nang dalawin siya nito sa palengke. Maagang natapos ang duty ko, hindi na ako nag-OT. Ngiting sagot nito. Dahil kahit anong pilit ko, hindi ka mawali sa trabaho mo. Masama ang loob niyang sabi sabay irap. Tutulungan na kita rito. Baliwala ang sabi ni Carding sabay pasok sa pwesto niya. Hinayaan na niya ang lalaki at marami ring customer ng araw na yon. Nagulat na nga lang si Pearl na papadilim na. Tinulungan siya ni Carding na magsara ng pwesto at inihatid pa siya sa kanila. Kailan ka lilipat sa bahay ng tatay mo? Tanong ni Carding habang naghahaponan sila. Silang dalawa lang ang nasa harap ng mesa at nasa sala ang nanay niya, nanonood ng telebisyon. Lilipat? Kunot ang noong tanong ni Pearl. Ganun naman dapat, di ba? Hindi ko pa nga namimit ang tatay ko eh. Bali walang sabi ni Pearl. Kailan mo siya mamimit? Curious na tanong ni Carding. Kapag may resulta ng DNA test namin ng mga kapatid ko.
Ayaw mag-isip ni Pearl ng kakaiba dahil sa excitement na pinapakita ni Carding. Parang bigla lang kasi itong naging interesado sa buhay niya. Samantalang ayaw nga nitong pag-usapan nila ang problema niya sa palengke. Nakangiting tumango lang si Carding. Nang gabi ring yun, pag-uwi ng kanyang nobyo, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Kuya Justin niya. May resulta na raw ang DNA testing at kumpirmado ng pareho ang mga magulang nila. Kaya naman kinabukasan ay agad siyang dinala ng mga kapatid sa kanilang ama. Sinalubong ni Pearl ang tingin ni Luisito Ocampo, ang kanyang biological father. Matapos nitong basahin ang resulta ng DNA test. Hindi niya kayang ipaliwanag kung anong emosyon ng kanyang ama, ngunit kita niya ang guilt sa mga mata nito. Nasa bahay sila ng mga Ocampo. Nasa study room sila ngayon kasama ng mga kuya at nanay niya. Nabanggit na sa kanya ng nanay at mga kuya niya na may asawa ng iba ang tatay niya at may stepdaughter din na roon nakatira. Tumayo ang tatay niya at nilapitan si Pearl. Nagulat siya nang bigla na lang siya nitong yakapin. "I'm sorry." Bulong nito sa kanya. "Kay nanay po kayo dapat mag-sorry. Siya ang hindi niyo pinaniwalaan noon, kaya nasa ganito tayong sitwasyon ngayon." Ani Pearl sa ama. May kalangkap na sama ng loob yun. May karapatan naman siguro siyang sumama ang loob. "I will," sagot ng tatay niya. "We will talk later. But first, let me welcome you to your new home." "Hindi po ako titira rito nang wala si nanay. Hindi ko siya pwedeng iwan." "But, okay lang naman po kahit hindi kami rito nakatira. Yung nagkakilala tayo, sapat na yun para sa akin. Kasi isa yun sa pinakamalaking misteryo ng buhay ko." Ani Pearl sa ama. "Bata pa lang ako, gusto ko nang malaman kung sino ang tatay ko. Ngayon nakilala ko na kayo, okay na po ako." "Hindi ako papayag na hindi ako makakabawi sa lahat ng pagkukulang ko, anak. Ocampo ka, nag-iisang babaeng Ocampo. Dito ka nararapat." Matigas na wika ng tatay niya. "Pero may bago ka ng pamilya." "Ako nang bahala ron." Imbes ay sabi ng tatay niya. Napatingin siya sa ina at sa mga kapatid. Nang makita niyang tumango ang kanyang ina, pumayag na rin siya sa nais ng kanyang ama. Kinabukasan din ay lumipat na sina Pearl sa mansyon ng mga Ocampo. Walang nagawa ang asawa ng tatay niya nang isama niya ang kanyang ina. Hindi siya papayag na iwan ng nanay niya kahit na ano ang mangyari. Kung wala ang nanay niya, hindi siya titira sa tatay niya. Pero pansamantala lang naman daw yun dahil pagagawan din siya ng tatay niya ng sarili niyang bahay. Sa ngayon, gusto lang siyang makasama at mas makilala pa nito. Sa totoo lang ay nalulula si Pearl sa pag-ikot ng mundo niya. Daig pa niyang nanalo sa loto. Sa isang iglap ay biglang yaman niya at may mga kapatid pa. "Ang ganda-ganda rito, Nay." Manghang sabi ni Pearl sa kanyang ina habang pinagmamasdan ng kabuuan ng kanilang silid. Ang gusto ng tatay niya ay maghiwalay sila ng kwarto ng nanay niya, ngunit tumanggi siya. Napakalaki ng isang silid para sa kanilang mag-ina. Ang buong unang palapag nga yata ng dati nilang bahay ay kwarto pa lamang sa mansyon na yun. "Pasensya ka na kung ngayon mo lang naranasan ang lahat ng karangyaang to, Pearl." Nakangiti ngunit malungkot na sabi ng nanay ni Pearl. "Naiintindihan ko po kung bakit naging ganoon ang desisyon niyo, Nay. Naging happy naman po tayo noon kahit mahirap ang buhay." Nakakaintinding sabi ni Pearl bago naupo sa tabi ng ina sa couch na malapit sa kama. "Gusto lang kitang protektahan, anak. Kaya hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa iyong ama at mga kuya." Sabi pa nito. "Alam ko po, Nay." Ani Pearl bago dumantay sa balikat ng ina. "Ang importante sa akin ay ang ngayon. Masaya akong kilala ko ng tatay ko. Sa lahat ng to, roon ang pinakamasaya. Marami pang magagandang bagay na darating sa'yo. Ngayong magiging ganap na Ocampo ka na. Alam mo ang pangarap ni Luisito na magkaroon ng anak na babae dahil 4 ang anak naming lalaki." Natatawang sabi ng nanay niya. "Natupad naman po yun. Nagkaroon nga lang ng aberya." "Siya nga pala, Nay. Anong napag-usapan niyo ni tatay nung nag-meeting kayo na kayong dalawa lang?" Curious na tanong ni Pearl sa ina. Nag-sorry siya. Matipid na tugon ng nanay niya. "Yun lang po?" "Oo. Wala na namang mababago pa kahit na anong sabihin niya. May asawa na siya, kaya ang sabi ko ay hindi ako magiging komportable rito. Kaya yun, maghintay lang daw tayong maipagawa kanya ng sarili mong bahay. Nakiusap siya sa akin dahil gusto ka raw niyang makasama.
Gusto niya talaga makabawi sa'yo, anak. Nakangiting tumango si Pearl. Grabe no, Nay. Ganun lang sa kanila magpagawa ng sariling bahay. Samantalang kahit na anong kayod ko sa palengke, hindi ako makaipon kahit pambili lang ng lupa sa paso. Natawa ang nanay niya. Kahit ilang lupa pa sa paso ang bilhin mo ngayon, anak. Nagkatawanan silang mag-ina. Nang gabi rin yun ay nagkaroon ng masaganang hapunan sa mansyon para i-welcome si Pearl. Noon niya lang nakilala ang bagong asawa ng tatay niya na si Tita Sylvia at ang anak nitong si Belinda. Nagulat pa siya nang naroon din si Axel. Inimbitahan daw ito ng tatay niya dahil ito ang naging daan para makilala siya ng kanyang mga kapatid. Nais magtaas ng kilay ni Pearl, ngunit hindi na siya nagsalita pa. So, saan ka nagtapos ng pag-aaral, Pearl? Tanong sa kanya ni Belinda. Hindi naman ito tunog ng ngungutya. Parang curious ang tono nito. Pero malay niya ba kung gusto lang talaga siya nitong maliitin? Undergrad ako. Bali walang sagot ni Pearl. Total na pag-usapan na rin lang yan. Gusto mo bang ipagpatuloy yung pag-aaral mo, anak? Tanong ng kanyang tatay. Opo. Nakangiti niyang sagot. Kahit yun na lang ang ipambawi ng tatay niya, kontento na siya. Sakto, Dan. Business Administration ng course ni Pearl noon. Singit ng Kuya Justin niya. Good. Kapag nakatapos ka na, pwedeng-pwede ka na magtrabaho sa kumpanya natin. Sabi pa ng tatay niya. Sayang nga naman ang pinag-aralan mo kung sa palengke mo lang gagamitin. Sabi naman ni Tita Sylvia. Tama po. Nakangising sagot ni Pearl. Mas magandang gamitin ang pinag-aralan ko sa kumpanya ng tatay ko. Simpleng pangiinis niya sa madrasta. Ano bang akala nito? Magpapatalo siya? Hindi naman siya nag-expect ng warm welcome, lalo pa at kasama niya roon ang kanyang ina. Kahit paano ay naiintindihan niya ang damdamin ni Tita Sylvia. Awkward nga naman yun at nakakainis. Pero hindi niya talaga kakayaning manatili roon nang wala ang nanay niya. Isa pa, aalis din naman sila. Kaunting tiis lang sa parte nito. Hindi naman threat ang nanay niya at matagal nang hiwalay ito at ang tatay niya. Wala rin namang sinabi ang nanay niya na mahal pa nito ang tatay niya. Parang magkaibigan na lang ang dalawa ngayon. Hindi naman niya pipilitin ng mabuo ang pamilya nila. Matanda na siya para hindi maintindihan ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Pagkatapos ng hapunan ay nagkape at panghimagas ang lahat sa garden na para bang garden iyon ng isang hotel. Ganoon pala karangya ang tatay niya. Excited si Pearl, ngunit nalulula rin. Hindi siya sanay sa ganoong klase ng buhay. Nakangiting pinagmasdan ni Pearl ang mga kapatid na kausap ang kanilang ama. Ang nanay niya ay nauna na sa kanilang silid. Siya naman ay nasa front porch at nagmamasid lang. Siguro naman ay hindi na natin pag-aawayin ng palengke ngayon. Si Axel yun. Hindi man lang niya namalaya na nakalapit na ito sa kanya. Otomatikong umismid si Pearl. Sino nagsabi sa'yo? Inis na tanong niya sa lalaki. Come on, Pearl. Nag-usap na kami ni Justin. Tutulungan kanyang hanapan ng lugar ang mga tendero sa palengke. Hindi pa kami nag-uusap. Anya sabay irap. Baka naman pwedeng truce na. Ani Axel. Ayoko. Matigas niyang wika. Inis na inis pa rin talaga siya at lalo siyang nainis nang bigla na lang tumawang lalaki. Nagpapatawa ba ako? Hindi. Natatawa pa rin sagot ni Axel. Ganyan ba talaga kayong mga kabataan? Matitigas ang ulo kahit wala naman dapat ipagrebelde. Kabataan ka riyan. Matanda ka na ba? Inirapan niya ito ulit. Well, I'm sure I'm older than you. Wait, sinasabi mo bang immature ako? Kunat ang noong tanong ni Pearl. Wala akong sinabing ganun. Giit ni Axel. Hindi, yun ang gusto mong sabihin. Still, wala akong sinabi. Ani Axel sabay tawa. Nai-enjoy mo to? Inis na tanong ni Pearl. No. Agad na sagot ni Axel ngunit ngiting-ngiti. Ilang taon ka na? I've always been curious. Nagtataka kasi ako kung bakit bata ang leader ng mga tindera at tindero sa palengke. Minamata talaga siya nito dahil bata siya. Inis na inis si Pearl, pero hindi siya nag-react dahil lalo lang siyang aakusahan ni Axel sa pagiging immature. Si nanay ang dating leader sa palengke. Nung nagkasakit siya, ako ang pumalit. Wala namang umangal eh. Nagre-rely sila sa akin kasi reliable naman talaga ako. Pagmamalaki ni Pearl. Ang buwisit ni Axel, tumawa na naman.
Nakakainis. Gusto na niyang magdabog at magpaulan ng irap, pero ayaw niyang patunayang immature siya. Tawa ka riyan. Bulong niya. Kinalmahan lang niya kahit nagpupuyos na ang kanyang damdamin. Mukhang reliable ka naman talaga. Matapang ka. Ikaw lang ang naglakas ng loob na makipag-argumento sa akin sa palengke. Maya-maya ay sabi ni Axel. Huwag mo na akong utuin. Alam kong immature ang tingin mo sa akin. Saka natural na poprotektahan ko ang palengke dahil ako ang leader doon at doon kami nabubuhay. Mabilis ka lang magalit pero reliable ka. Nakangiting sabi ni Axel. All you have to do is to remain calm in every situation. Wala namang magagawa kung lagi kang galit eh. Kung lagi kang may pinaglalaban. Payo ni Axel. Kailangan kong ipaglaban ng mga tindero at tindera sa palengke. Giit ni Pearl. Alam ko, pero kalmahan mo lang. Walang mararating yung lagi kang galit makipag-usap kapag hindi mo nagugustuhan ang sinasabi ng kausap mo. Kaya pala lagi kang kalmado. Kalmado pero nakakainis pa rin. Natawa na naman si Axel. Kapag businessman ka, hindi pwedeng palagi ka nalang magpapadala sa damdamin. Kailangan mo munang isipin mabuti ang mga bagay bago ka mag-react. Negosyo lang, walang personalan. In short, dapat walang damdamin. Ganon? Curious niyang tanong. Dapat na mas utak ang pagganahin, Pearl. Sinasabi mo bang wala akong sinasabi, Pearl? Inunahan na agad siya ni Axel. I'm not implying anything, okay? Don't get ahead of yourself. Oo na. Nakaismig niyang sagot. Ang gusto ko lang talaga ay maging maayos ang lahat sa pagitan natin. Hindi lang bilang mga negosyante, kundi dahil kapatid ka rin ng kaibigan ko. Hindi pa pala ako nakapagpapasalamat sa'yo. Sinserong sabi ni Pearl. You don't have to. Basta, salamat pa rin, Axel. Dahil sa'yo nabuo ang pamilya ko at pagkatao ko. Fine, welcome. Kaya sige, payag na ako tungkol dun sa palengke. Pero sa isang kondisyon, sa maayos na lugar at malapit lamang ang hahanapin mo na lilipatan ng palengke. Huwag kang mag-alala, we're working on that, Pearl. Kinabukasan din ay isinama siya ng kapatid para mag-ocular sa lilipatang pwesto ng palengke. Siguro ay okay na lugar na to. Ani Justin kay Pearl. Hindi ba masyadong mahal dito, kuya? May pag-aalilangang tanong ni Pearl. Alam niya ang lugar na iyon dahil isa yon sa mga iniisip niyang pwedeng paglipatan ng palengke. Kaya lang ay sobrang mahal ng renta roon. Hindi yung kakayanin ng mga tindero o tindera. Nakausap ko na may-ari ng lupa na to. Anang kuya Justin niya. Willing silang ibenta ang lupa kaya kinausap ko na rin si Daddy. He will buy this empty lot under your name. Ha? Halos lumuha ang mga mata ni Pearl. Ganoon lang? Panaginip ba yon? Huwag ka nang magulat. Lahat na ibibigay ni Daddy para mapasaya ka. Natatawang sabi ng kuya niya. Pero, this is not even enough to compensate for the lost time, my dear sister. Hayaan mo na si Daddy na spoiled ka. Kaligayahan niya na to. Paraan na din ng pagbawi. Sure ka ba, kuya? Baka kasi kung anong isipin ng wife niya. Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Pearl. Yes, Pearl. Huwag mo nang isipin si Tita Sylvia. Mabait naman yun eh, at nauunawaan niya ang situation. But actually, si Axel ang nag-recommend ng lugar na to. Mukhang cold lang ang isang yun pero may concern yun sa mga tao. Guilty rin siguro na kailangan niyang kunin sa inyong palengke. Parang hindi naman siya ganoong ka-cold. Ani Pearl, naalala niya ang usapan nila ng nagdaang gabi. Mukhang nagulat naman si Justin sa sinabi niya. Parang kailan lang nung galit na galit ka sa kanya. Ani Justin. Kinausap niya ako kagabi. Pagkakwento ni Pearl. May mga payo pa siya sa akin bilang isang negosyante. Nakakainis siya, oo. Kasi may mga hindi kami pagkakasundo nitong nakaraan. Pero na-realize ko na hindi lang kami magkaintindihan dahil pareho kami ng interes. That's good. Ayoko rin naman na hindi kayo in good terms. Best friend ko kasi ang mukong na yun. Ani Justin. Eh di nasa 30s na pala siya. Oo naman. Natatawang sabi ni Justin. 33 na yun. Matanda na pala kayo, kuya. Pabirong sabi niya sabay tawa. Grabe ka naman. Natatawa lang din ang sagot ni Justin. Teka, bakit wala pa kayong asawa, kuya? Di ba dapat kapag ganun ng edad, nag-aasawa na? Tanong ni Pearl sa kapatid. Huses, tanong din ng kuya niya.
Wala namang batas na nagsasabing dapat may asawa na mga taong nasa 30s na ang edad. When it comes to love and marriage, I'm always cautious. I don't know. Ayokong matulad kina mommy at daddy. I know they love each other back then. But I guess, love is not enough to make a relationship work. May point ka naman, kuya. Sang-ayon ni Pearl. Pero siguro kapag nahanap mo ng katapat mo, magpapakasal ka na lang agad nang hindi na iniisip yung love is not enough na yan. I don't know. Ani Justine. At bakit mo natin ito pinag-uusapan? Huwag mo sabihin dahil sobrang in love ka sa nobyo mo. Tiningnan siya ng masama ng kapatid. Alam na ng mga ito ang tungkol kay Carding. Noong naglilipat silang mag-ina ay nakilala na ito ng mga kapatid at tatay niya. Wala namang sinasabi ang mga ito, pero nararamdaman niyang hindi boto ang mga ito kay Carding. Grabe naman sa sobrang in love. In love lang, kuya. Pabirong sabi niya sa kapatid. Hindi ko siya minamaliit, Pearl, ha? Pero ang gusto ko sana yung lalaking kaya kong suportahan sa lahat ng aspeto. Hindi lang sa material na bagay, ha? I'm not telling you to find someone rich. Ang gusto ko lang ay yung masipag at kaya kang panindigan. Masipag naman si Carding. Pagtatanggol niya sa nobyo. Mabuti kung ganun dahil kung hindi, isi-set up kita sa mga kaibigan ko. Pabirong sabi ng kuya niya. As in, si Axel? Gulat niyang tanong. Teka, bakit si Axel agad ang naisip niya? Sa bagay, ito lang naman ang kaibigan ng Kuya Justin niya na kilala niya. Oo, yun lang yun. Magkakaroon na ng fiancé yun. Ah, ikakasal na pala siya. Hindi malaman ni Pearl kung saan nanggaling ang disappointment. Hindi, baka gutom lang ako kaya kung ano-anong naiisip ko. Anya sa isip. Hindi pa final. Mag-uusap pa si daddy at ang daddy ni Axel. Arranged marriage para sa mga kumpanya. I don't know if that still works though. Ani Justin sabay tawa. Mukhang wala rin namang reklamo si Axel kung sakaling mag-push through. Arranged marriage? Ibig sabihin? Si Belinda, oo. Ani Justin. Last year pa nila pinag-iisipan. Feeling ko nga si Belinda lang ang may gusto niyon at kinukulit lang niya si daddy. Belinda likes Axel so much. Ah, tanging nasabi ni Pearl. Bagay sila. Really? Oo. Maganda, gwapo, bagay. Bali walang sabi niya. Kapag nagkasundo sa mga terms sa mga presidente ng kumpanya, may chance na magkatuluyan ng dalawang yun. Kuya, nagugutom na ako. Pag-iiba ni Pearl ng usapan. Ewan niya kung bakit ayaw niyang pag-usapan sina Axel at Belinda. Hindi siya interesado. Tara sa restaurant ni Joshua. Anyaya ni Justin sa kanya. Tara. Excited na sabi ni Pearl. Agad nga silang nagtungo roon. Wow! Bulalas ni Pearl nang makita ang restaurant ng isa pa niyang kapatid. Ang buong akala niya ay tambay lang ang Kuya Joshua niya. Ngunit mali siya. Isa pala itong chef at business owner. Pangmayaman naman tong restaurant ni Kuya Joshua. Komento niya nang makapasok sa loob ng restaurant. Naupo sila ni Justin sa isang mesa at nagulat na lang si Pearl na may pagkain na inihain sa kanila kahit hindi pa sila umorder. Sinabi ko kay Joshua na pupunta tayo rito. Kaya yan, inihanda na niya lahat ng bestseller nila rito. Ani Justin sa kanya. Ang sarap palang magkaroon ng kapatid na restaurant owner. Hindi na kailangang umorder. Natutubang sabi ni Pearl. Si Joshua pa ang nag-serve ng huling putahe habang nakasuot ito ng uniform ng isang chef. Kuya Josh, ang dami na nito. Ani Pearl sa kapatid. First time mo rito, kaya ang gusto kayo uwi kang busog na busog. Isasama ko si nanay dito next time. Sinabihan ko na rin siya. Ani Joshua. Anytime may pwede kayong pumunta rito. Salamat. Ngiting-ngiting sagot ni Pearl sa kanilang takan ng pagkain na nasa kanyang harapan. Enjoy, okay? Pero dahan-dahan lang. Natatawang sabi ni Joshua. I need to go back to the kitchen. Rush hour eh. Thanks bro. Ani Justin kay Joshua. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang mapansin niyang may pumasok na lalaki sa restaurant. Agad na nakilala ni Pearl kung sino ito. Napatingin din ito sa kanya at agad nang umiti. Hey! Bati ni Axel sa kanya. Maya-maya pa ay nasa harap nilang magkapatid si Axel. Naligaw ka yata. Ani Justin kay Axel. May meeting ako malapit dito eh. Ginutom ako bigla.
Dito ka na kumain sa mesa namin. Marami pang pagkain. Anyaya ni Pearl sa lalaki. Oo nga. Segunda naman ni Justin. Ang daming inihanda ni Joshua. Tumango si Axel at naupo sa tabi niya. Mabuti pala at napadaan ako rito. Nakalibre pa. Pabirong sabi ng lalaki sabay senya sa waiter para humingi ng extra plate. Napakakuripot mo talaga. Ani Justin kay Axel. Matipid lang, hindi kuripot bro. Nakinig lang si Pearl habang nagkukwentuhan ng magkaibigan. Naaami siya sa usapan ng mga ito. Hindi chismis, kundi negosyo. Parang kay tatalino ng mga ito at naiinggit siya. Bigla ay gusto niyang mag-aral agad para makasabay sa usapan ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay nag-enroll na si Pearl sa business school. Suportado siya ng buong pamilya. Ang lahat nga ay tila gustong maging tutor niya. 1 taon na lang naman ang bubunuin niya at makakakuha na siya ng diploma. Ang daddy niya ay ikinuha pa siya ng tutor para raw ma-refresh ang mga pinag-aralan niya noon. Matagal-tagal din kasi siyang nahinto. Bukod doon ay hinayaan din siya nitong pamahalaan ng lupang binili para sa kanya. Siya na ngayon ang nagpaparenta sa palengke. Hindi na siya nagtitinda roon, ngunit nakukumusta pa rin niya ang mga dating kasama. Sobrang busy mo na anak, sabi ng nanay niya nang minsang umuwi siya ng late galing sa eskwela. Gusto kong maging kagaya ni na tatay at kuya Justin ay. Gusto ko rin maging proud sila sa akin. Alam ko, pero sana hindi mo napapabayaan ang sarili mo. Paalala ng nanay niya. Huwag ka mag-alala, Nay, kasi kumakain ako on time. Sobrang excited nga ako kasi malapit na ang OJT ko sa kumpanya ni Daddy. Teka, kamusta ka naman dito habang wala ako? Hindi ka naman ba binubuli ng mag-ina na laging maraming time mag-shopping? Yun ang napansin ni Pearl sa ilang buwang pamamalagi nila sa mansyon. Walang trabaho ang mag-ina. Palagi lang nasa mall at salon ng mga ito. Pag-uwi ay palaging maraming dalang paper bags mula sa mga mamahaling butik. Hindi naman sa sinisilip niya ang mga ito. Nagtataka lang siya kung bakit parang masaya na ang mga ito sa ganoon. Sa bagay, ano ba ang pake niya? Basta hindi siya pinapakialaman ng mga ito ay wala rin siyang pake. Hindi siya naniniwala na walang sama ng loob ang mag-inong yun sa biglaan nilang pagdating dito sa mansyon. Huwag kang mag-alala, close ko naman ang mga kasambahay rito. Kung may mangyayari man, hindi nila ako pababayaan. Pabirong sabi ng nanay niya. Mabuti po kung ganun. Gusto pa sana niyang makipagkwentuhan, ngunit pagod siya. Nakatulog din siya agad. Paggising niya ay marami ng missed call si Carding. Nang siya naman ang tumatawag, ay ito na ang hindi sumasagot. Okay naman sila ni Carding. Bihira silang magkita pero okay sila. Naiintindihan naman daw nito na busy siya. Nagkikita sila 1 beses sa 1 linggo para kumain sa labas o magsimba. Depende sa araw ng pagkikita nila. Imbes na tumawag muli ay naghanda na si Pearl sa pagpasok. Dahil coding ang driver niya sa araw na yon ay sasabay siya sa kuya Justin niya. Ganoon na ang kanilang naging routine. Sa kasamaang palad, sira raw ang kotse ng kanyang kapatid. Dadaanan na lang tayo ni Axel. Ani Justin. Hindi ba nakakahiya? Diskumpiyadong tanong ni Pearl sa kapatid. Ginagawa ko rin naman to kapag siya naman ang may kailangan. Huwag kang mahiya ron. Baliwalang sabi ng kuya niya. Pagdating ni Axel ay agad na silang sumakay magkapatid, ngunit biglang humabol si Belinda. Pwedeng makisabay rin? Ngiting-ngiting tanong ni Belinda kay Axel. Tumango naman ang huli. Where are you going? Tanong ni Justin kay Belinda na katabi ni Pearl sa bandang likod ng sasakyan. Si Justin ang nasa tabi ni Axel sa harap. Sa office ni Axel. Ha? Tila gulat na tanong ni Axel. Nag-promise ako sa mga staff mo na ililibro ko sila pagbalik ko ron. Bale walang tugon ni Belinda. You don't have to, Bel. Imbes ay sabi ni Axel habang nagmamaneho. Ano ka ba? I'll be your wife soon. Dapat lang na makilala ko ng mga taong nakapaligid sa'yo. Walang nagkomento sa kahit na sinong nasa loob ng sasakyan. Sa isip-isip ni Pearl ay tila sa Belinda ang excited na maging asawa si Axel. At dahil walang nag-react ay tuloy-tuloy lang si Belinda sa pagkukwento. I'm actually learning how to bake and cook right now. Alam mo na, I want to be a dutiful wife for you, Axel. Don't worry, Bel. Hindi ako naghahanap ng kasambahay. You don't have to learn all those things. May halong pambabarang sabi ni Axel kay Belinda. Kinagat ni Pearl ang mga labi para pigilan ang sariling matawa. Mabuti na lang at ilang minuto lang ay nasa harap na sila ng business school. Salamat.
Ani Pearl kay Axel. Ingat kayo. Nang pauwi na si Pearl ng hapon na yon, ay naisip niyang mag-taxi na lang dahil hindi siya madadaanan ng kapatid niya. Kaya nagulat siya nang biglang huminto sa harap niya ang sasakyan ni Axel habang nag-aabang siya ng taxi. Pinasundo ba ako ni Kuya Justin? Nagtatakang tanong ni Pearl kay Axel. Ha? Oo. Tugon ng lalaki. Bumaba pa si Axel at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Nox, gentleman. Tudyo niya sa lalaki bago sumakay. Nakangiting umiiling lang si Axel bago umikot patungo sa driver's seat. Si Kuya Justin talaga? Hindi ka naman niya kailangang abalahin. Malaki na ako. Marunong akong umuwi mag-isa. Kuyas are just like that. Protective. Bali walang tugon ni Axel. Anyway, balita ko ay mag-i-start ka na ng OJT. Yes, sa kumpanya ni tatay. Excited niyang tugon. Instead of your father's company, bakit hindi sa amin? Bias kasi kapag sa sarili mong kumpanya ka mag-OJT. Hindi naman siguro. Nung nag-OJT ako, hindi ako sa kumpanya namin nag-apply. Sa kumpanya ako ni Tito Luisito nag-OJT. Same goes with Justin. Sa amin siya nag-OJT. Talaga? Hindi man lang ako sinabihan ni Kuya Justin. Baka naisip niya kasing gusto niya na nasa komportableng environment ka. So, hindi komportable sa kumpanya niyo? Hindi ka tatratuhin prinsesa ron kasi hindi ka naman anak ng may-ari. Ani Axel. Natawa naman si Pearl. May point. Hayaan mo, kakausapin ko si tatay. Yun talaga ang tawag mo sa daddy mo, Pearl? Oo. Nakangiting tugon niya. Wala naman siyang reklamo eh. Ang cute niya siguro tignan. Sasagot pa sana siya nang biglang umiksena ang tiyan niya. Bigla yung kumulo. Napapahiyang umiti si Pearl. Sorry, maaga kasi ako nag-lunch kaya gutom na ako ngayon. That's okay. Kumain muna tayo bago ka umuwi. Okay lang ba? Of course. I have a lot of free time today. Nakangiting tumango si Pearl at itinuro ang pinakamalapit na restaurant na nakita niya. Huwag na tayo rito. Hindi masarap dito. Ani Axel nang papasok na sila ng restaurant. At ngayon mo lang yung naisip? Kunot ang noong tanong ni Pearl. Gutom na talaga siya kaya medyo mainit na ang kanyang ulo. Ngayon ko lang naalala. Sorry. Nakangiwing sabi ng lalaki. Paano hindi niya ito patatawarin kung gano'n ito kakay tumingi ng sorry? Cute ka riyan. Saway sa kanya ng isang bahagi ng isip. May malapit naman dito na talagang masarap ang pagkain. Bawi pa ng lalaki saka siya iniikot patalikod sa restaurant at marahang itinulak patungo sa sasakyan. Something's fishy. Anya kay Axel. Ha? Tila gulat na sabi ng lalaki. Nakita mo siguro ang ex-girlfriend mo sa restaurant na yun at umiiwas ka, no? Anya rito. Natawa lang si Axel at pinasakay na si Pearl sa sasakyan. Hindi alam ni Axel kung saan nanggaling ang pagiging protective niya kay Pearl. Ang totoo ay may iniiwasan nga siya sa restaurant na dapat ay kakainan nila. Tama ka, masarap nga rito. Nakangiting sabi ni Pearl habang kumakain sila. Kain ka lang ng kain, Pearl. Ikaw rin, parang malalim ang iniisip mo. Mamaya na yan, kumain ka muna. Tumango si Axel at sinunod si Pearl. Marahil ay mabubura ang ngiti nito kapag nalaman nito kung bakit siya biglang nagdesisyon na lumipat ng restaurant. Ang totoo ay nakita niya si Carding na may kasamang ibang babae, kaya bigla niyang niyaya si Pearl sa sasakyan. Kung tutuusin ay wala naman dapat siyang pakialam. Ano naman kung masaktan si Pearl? Mas okay nga siguro yun para malaman nito agad na nagtataksi lang nobyo nito. Parang mali nga ako. Sa isip-isip ni Axel. Sana hinayaan na lang niya si Pearl na malaman ng totoo. Bakit ba kasi ayaw niyang makita itong nasasaktan? Hoy, untag ni Pearl sa kanya. Nilalaro mo lang ang pagkain mo. Sita nito sa kanya. Noon niya lang napagtantong durog na ang steak sa plato niya. Hinihiwa niya lang yon ang hinihiwa dahil malalim ang kanyang iniisip. Pilit nang ngumiti si Axel at saka kumain. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid na niya ang dalaga sa bahay ng mga ito. Aalis na sana siya agad, ngunit nakita siya ni Tito Luisito. Magkape ka muna rito, Axel. May gusto akong pag-usapan natin. Ani Tito Luisito. Binalingan nito si Pearl. Okay lang bang hiramin ko muna si Axel, anak? Oo naman, tay. Parang natatawa namang sagot ni Pearl. Hindi ko naman siya bisita. Nagkataon lang na naisabay niya ako at hinahihatid pa uwi.
Aakyat na muna po ako. Okay, let's talk later, sweetheart. Ani Tito Luisito sa anak. Hindi nagtagal ay binalingan siya ni Tito Luisito at niyaya sa malawak na hardin ng bahay nito para magkape. I talked to your dad, Axel. He was really up for the merger. Okay ka ba ron? I don't want to get married, Tito. Matapat niyang sagot. Tumango si Tito Luisito. I know, kaya kinausap muna kita. Belinda would be disappointed though. Kung si Belinda pakakasalan ko, parang wala rin namang merger, Tito. Hindi mo siya anak. Well, legally. Naisip ko rin naman yan, kaya napag-usapan namin ng daddy mo na gumawa ng agreement. But if you're not up for it, hindi kita pipilitin. Thanks, Tito. Nakangiting sabi ni Axel. Siguro ay may nobya ka na, ano? Tudyo pa ni Tito Luisito sa kanya. Wala pa rin po. Nakangiti lang niyang sagot. May napupusuan, meron? I'm quite not sure. Pag-amin niya. If she does make you think, then gusto mo nga siguro. Ani Tito Luisito sa kanatawa. Nang pauwi na si Axel ay eksaktong nakita niya si Pearl sa front porch ng bahay. Kasama nito ang nobyong si Carding. Napakunot ang noo si Axel. Ang kapal din ng mukha ng Carding na itong magpakita kay Pearl matapos nitong makipaglampungan sa iba. Uuwi ka na, Axel? Tanong sa kanya ni Pearl. Oo, matipid niyang sagot. Tingnan mo muna to bago ka umuwi. Ngiting-ngiting sabi ng babae sabay flex ng daliring may suot na singsing. Nanlaki ang mga mata ni Axel. Kasabay niyon ay kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Nagpropose na si Carding. Excited pang sabi ni Pearl. No, bulalas ni Axel. Hindi lang siyang nagulat sa naging reaksyon niya, maging sina Pearl at Carding. Ha? Bakit? Tanong ni Pearl. We're getting married, Pearl. Ani Axel sa babae. Bakit niya ba yun biglang naisip? For the company. Ano bang sinasabi mo, Axel? Nag-usap na kami ng daddy mo. Pero, and you don't want to marry a jerk like that, Pearl. Bago kanya niyaya magpakasal, may kalampungan siyang ibang babae sa restaurant kanina. Kaya nga kita niyaya sa ibang lugar eh. Nanlilisik ang mga matang tiningnan ni Pearl si Carding. Hindi totoo yun, Pearl. Ah, kaya nagkakanda bulil-bulil ka. Galit na tanong ni Pearl sa nobyo. Nagsasabi ako ng totoo, Pearl. Giit ni Carding. May CCTV naman dun. Pwede kong alamin kung nagsasabi ka ng totoo. Pearl. Kaya umamin ka na lang. Panggigipit ni Pearl kay Carding. Nakakatakot palang magalit si Pearl. Kahit si Axel ay matatameme kapag na-interrogate ng ganun. Pagkatapos ay nanilisik pa ang mga mata ng interrogator. Pearl. Imbis na magsalita, hinabad ni Pearl ang singsing at ibinato yun kay Carding. Pearl. Halos bang makaawa na si Carding kay Pearl. Umalis ka na bago pa ako magpatawag ng security sa labas. Nagmamadaling dinampot ni Carding ang singsing at umalis agad. Oras na para si Axel naman ang sabunin ni Pearl. Nakita mo na pala kanina, hindi mo pa sinabi sa akin. Galit na sabi ni Pearl sa kanya. I just don't want to see you hurt, Pearl. Pagrerason niya. Anong hurt? Si Carding ang ma-hurt sa akin dahil tatamaan talaga siya kung caught in the act siya. Hindi napigilan ni Axel ang matawa. Nakakatawa yun? Inis na tanong ni Pearl kay Axel. Sorry, na-imagine ko lang kasi kung anong sinapit ni Carding kung nahuli mo siya sa akto. Inirapan siya ni Pearl. Pero teka, ano yung sinabi mo kanina? Arranged marriage? Tayo? Gusot na gusot ang mukha ni Pearl. No, I just spout that nonsense para maisip ni Carding na dapat ka na niyang tigilan. I believe that he will keep on bugging you even after you find out that he has another woman. Umingo si Pearl. As if namang magpapaloko ako sa kanya. Mahal ko siya, pero hindi ako tanga, Axel. Mahal mo pa rin ba si Carding? Imposible namang hindi ko na agad mahal. Kakatanggap ko nga lang ng singsing. Parang kang sagot ni Pearl dito. Marahil ayun ang dahilan kung bakit nagustuhan niya ang dalaga. Oo, gusto nga niya ito. Hindi naman siya magiging protective rito kung hindi. Then it's time to move on. Huwag mong sayangin ang oras mo sa ganung klaseng lalaki. Oo naman. Matapang na sagot ni Pearl, ngunit halata naman ang lungkot sa mata. Hindi ba pakali si Pearl matapos ang paghihiwalay nila ni Carding?
Alam niyang medyo masokista siya sa parte na gusto pa niyang tanungin si Carding kung paano nito nagawa sa kanya ang ginawa nito. Pero gusto talaga niyang malaman. He's just a jerk. No explanation needed. Ani Axel. Lulan sila ng sasakyan ng lalaki dahil ito ang nahilan ni Pearl para samahan siya patungo kay Carding. Gusto ko lang malaman kung saan ako nagkulang, Axel. Giit ni Pearl. Kahit nagkulang ka pa, mali pa rin na maghanap siya ng iba habang kayo pa, Pearl. Gusto ko pa rin marinig sa kanya. Para ano pa? Para saktan mo lang ang sarili mo? Siguro ay gusto ko lang ng closure. Ani Pearl. Isang linggo na mula noong pinalayas niya si Carding, nang hindi man lang ito pinagpapaliwanag at hindi siya mapakali. Kaya para matapos ng lahat, kailangan niyang tapusin ng tama. Hindi na sumagot pa si Axel at hinayaan na lang siya. Pagdating sa fast food chain kung saan nagtatrabaho si Carding, ay huminga muna ng malalim si Pearl. Alam niyang hindi niya magugustuhan kung ano man ang sasabihin ni Carding, kaya dapat ay ihanda niya ang kalooban. Nasa stockroom siya. Sagot ng kasamahan ni Carding na napagtanungan niya. Tumango lang si Pearl. Alam naman niyang hindi siya maaaring pumasok sa stockroom. Ganoon pa man ay naghintay siya sa labas ng stockroom para abangan si Carding. Ganoon na lang ang gulat niya nang marinig niya ang tinig ng lalaki. May kausap itong babae. Noon niya lang napansin na may siwang ang pinto at hindi yun nakalapat ng husto. Sumilip na siya ng kaunti para masigurado kung si Carding nga ayon at hindi nga siya nagkakamali. Mabuti na lang at fancy lang ang singsing na binili ko, no babe? Ani Carding sa kasamahang babae. Marahil ay ito ang nakita ni Axel na kasama ni Carding sa restaurant noon. Wala ka naman talagang pambili ng totoo. Natatawang sabi ng babae. Kung natuloy ang kasal namin ni Pearl, may pambili sana ako. May pambili rin sana ako ng lahat ng gusto mo. Agad na nagpanting ang mga tenga ni Pearl pero kumalma pa rin siya. Pinigilan niya ang sariling pasukin ng mga taksil sa loob ng stockroom. Sayang, sabi pa ng babae. Sa totoo lang ay hindi siya galit sa babaeng yun. Si Carding ang karelasyon niya, kaya ito lang ang may atraso sa kanya. Pero ngayong naririnig niyang may balak pa palang 2 perahan siya at ang pamilya niya, ay parang nais niyang kalbuhin ng babae. Hindi bale, mahal ako nun. Alam kong tatawagan din ako nun anumang oras. Hindi ka na sure ngayon. Sabi mo nga magpapakasal na sa mayaman. Hindi hamak naman na mas gwapo ako sa mayaman na yun, no? Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi na nakapagpigil na sabi ni Pearl sa kanilakihan ng pagkakabukas ng pinto. Mas gwapo ka kay Axel? Sana okay ka lang, Carding. Pearl, gulat na bulalas ni Carding. Ang babae nito ay nagtago naman sa likod nito. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Tatawagan kita kasi mahal kita. Ganun ako katanga sa palagay mo, Carding. Pasensya ka na ha, pero kailangan kitang gisingin sa kahibangan mo. Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Carding nang marahil ay makaipon na ito ng lakas ng loob. Gusto kong itanong kung saan ako nagkulang, kung paano mo nagawang lokohin ako, kasi hindi ko mapinpoint kung bakit. Narito ako kasi gusto ko ng proper closure. Pero dapat balay nakinig na lang ako kay Axel. You're just a jerk, Carding. No explanation needed. Hindi na hinayaan ni Pearl na makapagsalita pa si Carding. Hindi na rin niya ibinaba ang sarili at sinaktan ito ng pisikal kahit nangangati na ang mga kamay niya. Anong nangyari? Curious na tanong ni Axel nang makasakay na siya ng kotse nito. Tama ka. He's just a jerk. Wala akong pagkukulang. Hindi na lang talaga niya ako mahal. Bakit ba hindi ko naisip yun? Gusto mong kumain? My friend opened a resto bar recently. Pag-iiba ni Axel ng usapan. Nilingon ni Pearl ang lalaki sa kapilit ng ngumiti. Mabuti na lang at naroon ito, kundi ay wala siyang mapagsasabihan ng problema. Ayaw niya kasi makadagdag sa isipin ng nanay niya. Masama para sa puso nito ang mag-alala. Tara, kain tayo. Anya sa lalaki. Makalipas ang ilang buwan ay nagsimula na ang OJT ni Pearl sa kumpanya ni na Axel. Eksakto at bagong resign ng sekretarya ni Axel, kaya roon siya inilagay ng HR department. Good luck na lang sa'yo, sabi ni Pearl kay Axel. Walang kamalay-malay ang bagong sekretarya mo sa mga ganap dito. That's fine. Wala namang nagsisimula na alam agad ang lahat eh. Bali walang sagot ni Axel. I agree, sagot ni Pearl. Ibang-iba ang Axel na kaibigan niya sa Axel na boss niya sa trabaho. Wala itong pakialam sa nararamdaman niya. Pagagalitan siya kapag mali siya.
Ganoon pa man ay tinatagan ni Pearl ang loob. Para sa kanya yun. Yun na lamang ang isinisisik niya sa isip. Pearl, mali na naman. Tila iritadong sabi ni Axel nang basahin ang report niya. Yung minutes of the meeting pala kanina, natapos mo na ba? Pinigilan ni Pearl ang huminga ng malalim. Paano niya matatapos ang minutes kung ang dami nitong pinapagawa? Hindi pa, sir. I'll redo this report. Gawin mo na lang ang minutes. Pagtalikod ay agad na sumimangot si Pearl. Dapat talaga sa kumpanya ni tatay na lang ako nag-OJT eh. Sa isip-isip niya. Pagdating ng lunchtime ay tinawag siya ni Axel. Gutom na siya at bababa na sana. Ngunit mukhang may ipagagawa na naman ito. Yes, sir? Tanong niya. Ganoon sila kapormal pagdating sa trabaho. Wala nga nakakaalam sa kumpanyang iyon na anak siya ni Luisito Ocampo. Lunch break naman. Cut the formalities. Agad na bumusangot ang mukha ni Pearl. May ipapagawa ka? Lunch break nga, di ba? Tara, lunch tayo. Pagkatapos mo akong pagalitan ng pagalitan? Masama ang loob na tanong niya sa lalaki. Natawa naman si Axel. Kapag trabaho tayo, Pearl. Pagdating mo sa kumpanya ninyo, marami ka ng alam. Ang mga bagay na akala mo'y mahirap ngayon, easy-easy na lang sa'yo kapag naroon ka na. Hindi nga pang sekretary ang pinagagawa ko sa'yo eh. Pang businessman na. Nagagawa mo naman. Mga 10 ulit naman bago ko magawa ng tama. Inis niyang tugon. At least ay nagagawa mo. Nakangiting sabi ni Axel. Halika na, kain na tayo. Guilty ka lang kasi maraming beses mo akong pinagalitan ngayong umaga. Anya sa lalaki. Well, totoo no? Kaya nga treat ko na ang lunch. Ani Axel saka siya inakbayan at iginiya palabas ng opisina nito. Sigurado si Pearl na para kay Axel ay walang mali siya yun. Pero bakit parang sa kanya ay meron? Ipinilig ni Pearl ang ulo. Umayos ka nga. Saway niya sa sarili. Inalis lang ni Axel ang pagkakaakbay sa kanya nang nasa tapat na sila ng elevator. Nagtatawanan na sila dahil iniinis siya nito sa mga maling reports na ginawa niya nang bumukas ang elevator. Nagulat pa sila nang iluwan niyon si Belinda. Si Belinda na parang hindi natutuwa na makita silang masaya. Are you out for lunch, Axel? Eksakto, nagpunta talaga ako rito para yayain kang mag-lunch. Ani Belinda. Sana'y tumawag ka muna bago ka nagpunta rito. Ani Axel sa babae nang makasakay na sila sa elevator. Sinigurado ni Belinda na nakapagitan ito sa kanilang dalawa ni Axel. Hindi ka sumasagot eh. Ani Belinda sa lalaki. Halatang halata naman na ayaw ni Axel kay Belinda. Kung bakit ipinagpipilitan pa ng stepsister niya ang sarili sa lalaki ay hindi niya alam. Imbis na mag-enjoy sa pagkain ay tila nawalan ng gana si Axel. Pinilit pa ito ni Belinda na ihatid ang huli sa bahay pagkatapos nilang kumain. Minabuti na lang ni Pearl na dumaan muna sa isang coffee shop para ibili si Axel ng egg drop sandwich at kape. Halos wala itong nakain noong mag-lunch sila. Sabihin mo na lang kasing ayaw mo sa kanya. Payo ni Pearl kay Axel pagbalik nito sa opisina, sabay abot dito ng pagkain na binili niya. Ano to? Imbes ay tanong ni Axel. Pagkain mo, alam ko namang hindi ka nakakain ng maayos dahil kay Belinda. Ngumiti si Axel. Salamat. So yun nga, pagbabalik ni Pearl sa paksa, diretsahin mo na si Belinda. I did that already. Sagot ni Axel habang binubuksan ng paper bag ng pagkain. Kaso kinukulit na naman ako ni Tito Luisito dahil ayaw raw siyang tantanan ni Belinda. Pati ang daddy ko kinakausap na niya. Diyos ko, obsessed pala siya sa'yo. Pumalatak si Axel. Ewan ko nga kung bakit. Iba na talaga pag gwapo eh, no? Gwapo ka dyan. Wala lang talagang ibang mapansin ng stepsister mo na yun. Piliin din naman kasi sa kakaibiganin yun. So, anong gagawin mo? Susuko ka ba sa pangungulit ng mga tatay natin? Kung ang offer ay ikaw ang pakakasalan ko, baka tinanggap ko pa. Diretsang sabi ni Axel. Ha? I won't marry someone I don't even like, Pearl. Sinasabi mo bang, yes? Natawa si Pearl. May habit ka talagang hindi ako patapusin sa sinasabi ko, no, Axel? Natawa rin si Axel. Gusto kita, Pearl. Maya-maya ay sabi nito. At kung ikaw ang offer, hindi ako tatanggi. Nakagat ni Pearl ang loob ng pisngi dahil sa kilig. Gusto niya rin ito kahit masungit itong boss. Gusto niya ang lahat dito. Gwapo naman talaga si Axel.
Kahit noong unang encounter nila sa palengke ay nabighani na siya sa taglay nitong kagwapuhan. Ngunit na-turn off siya noon dahil nga magkaiba sila ng pinaglalaban. Pero ngayong palagi na silang magkasama, nag-iba na ang tingin niya sa lalaki. Eh di sabihin mo sa kanila ay palitan ng offer nila. Bakit? Papayag ka ba? Makukulit ang mga yun. Kung ikaw rin ang offer, di ako tatanggi. Pinigilan ni Pearl ang mapangiti nang makita niyang namula ang mga pisngi ni Axel. Sobrang cute nitong kiligin. Huwag mo akong i-dare ng ganyan. Baka masabi ko nga sa kanila. Natawa si Pearl. Matandaan na tayo. Hindi na nila kailangan malaman na gusto natin ng isa't isa. Right. Sang-ayon ni Axel. Nang dahil sa usapang yun ay mas naging close sila ni Axel. Hindi nagtagal ay nanligaw na ito sa kanya, ngunit palihim lamang. Ayaw niya ring masaktan si Belinda kahit pa hindi naman sila close. I guess I have to tell Justin that I am courting you, Pearl. Ani Axel habang nasa dinner date sila sa Rizal at pinagmamasdan ng magandang city lights habang dinadama ang preskong simoy ng hangin. Kailangan ba talaga? Tanong ni Pearl kay Axel. Kapatid mo siya at kaibigan ko siya. Ayoko namang maging dahilan pa to ng hindi namin pagkakasunduan. I'm sure he will approve of you. Baliwalang sabi ni Pearl. Sana nga. Wala akong makitang dahilan para tumutol si Kuya Justin. Maging ang iba ko pang kuya. At hindi nga nagkamali si Pearl. Hindi tumutol ang Kuya Justin niya nang kausapin nito ni Axel. Parang mas napayapa pa nga ang loob ng kuya niya. You're in good hands. Sabi pa nito kay Pearl. Dahil na rin sa sinabi ng kapatid niya, ay sinugot niya na si Axel. Alam naman din itong gusto niya ito. We have to tell them that we're already dating, Pearl. Ani Axel kay Pearl matapos niya itong sagutin. Pero, it's not as if we're committing a crime, babe. Giit ni Axel. Tama naman ito. Tago tayo ng tago. Wala naman tayong ginagawang masama. Reklamo pa ni Axel. Galit ka ba? Nakangibing tanong ni Pearl sa nobyo. Hindi. Mabilis nitong tugon. Ayoko lang talagang itago to. Tayo. Okay, sasabihin na natin sa kanila. Pero paano? Let me plan that. Nakangiti nang sabi ni Axel. Okay. Sagot naman ni Pearl saka yumakap kay Axel. Tiwala siya sa lalaki kaya makikinig siya sa anumang gusto nito. Kinakabahan si Pearl nang dumating na ang araw ng pag-amin nila sa lahat. Inimbitahan ni Axel ang mga pamilya nila sa isang pribadong restaurant para sa isang salo-salo. It was supposed to be an early Christmas dinner. Yun ang sinabi ni Axel sa mga pamilya nila. Dahil malapit naman ang mga pamilya nila sa isa't isa, ay hindi naghinala ang mga ito na may iaanunsyo ito ng gabing yon. Habang kumakain ay kabado si Pearl, ni hindi niya malunok ng maayos ang pagkain kahit wala namang karning matigas doon. Sa totoo lang ay masarap ang lahat ng pagkain na kahain. We should do this often. Hindi yung napakadalang nating magkita, Simon. Sabi ng tatay ni Pearl sa tatay ni Axel. Mabuti nga't naisip ito ni Axel. Sagot naman ni Tito Simon. Are you okay? Bulong sa kanya ni Axel. Mabuti nga't walang nagtataka na magkatabi sila sa upuan. Tila ba walang paghihinala ang mga ito sa tinatago nilang relasyon. Tumango si Pearl. Okay lang. It looks like these two have gone closer because of work. Sabi pa ni Tito Simon sa kanila ni Axel. Grateful ako kay Axel. Mukhang gagraduate with flying colors ang bunso ko. Nakangiting sabi naman ni Luisito. Actually, I initiated this dinner because we want to announce something. Ani Axel. Napakapit si Pearl sa kamay ni Axel sa ilalim ng mesa. Gusto niya itong pigilan. Ang lahat ng mata ay tumutok sa kanila. Ang Kuya Justin niya lang ang mukhang kalmado sa lahat dahil alam na nito ang sasabihin ni Axel. What is it, Axel? Tanong ng tatay ni Pearl. Me and Pearl are exclusively dating. Walang ano-anong anunsyo ni Axel. Lahat ay nagulat sa sinabi nito, maging ang nanay ni Pearl. Tila nagtatanong ang mga mata ng nanay niya at wala namang salitang mamutawi sa kanyang bibig. Kailan pa, iho? Tanong ni Tito Simon. Just recently, Dad. No! Malakas na bulilas ni Belinda. Yun na nga ang reaksyon na ikinatatakot ni Pearl. She was aware of Belinda's feelings towards Axel. Sa maniwala man ng lahat o hindi, ay ayaw niya itong saktan. Komplikado man ay parte ito ng kanyang pamilya. Belinda! Saway ni Tita Sylvia sa anak.
All of you know that I want Axel. And now this? Tumayo si Belinda at pinukol si Pearl ng masamang tingin. Ikaw, gusto mong agawin sa akin ang lahat, no? First si Dad. Mula nang dumating ka, ikaw na lang ang nakikita niya. Bigla ako nawala sa picture ng gano'n na lang. Sobrang galit ka ba sa akin kaya pati si Axel ay inagaw mo rin? Galit na sumbat nito kay Pearl. Hindi makasagot si Pearl. Ang alam lang niya ay wala siyang inaagaw. Belinda, stop it! Saway ni Luisito sa stepdaughter nito. Why, Dad? Totoo naman ah. Dahil dumating ang totoo mong anak, nakalimutan mo na ako. Sigaw ni Belinda sa Ginoo. That's not true, Bel. Giit ng tatay niya. At ikaw, Pearl, nag-e-enjoy ka ba? Nag-e-enjoy ka habang kinukuha mo sa akin lahat? Baling ni Belinda sa kanya. Hindi na ako magtataka na isang araw ang nanay mo naman ang gumawa niyan sa mami ko. Huwag mong idamay dito ang nanay ko, Belinda. Galit na rin na wika ni Pearl. Titiisin niya yon kung siya lang, pero wag na wag nitong idadamay ang nanay niya. Walang umaagaw sa'yo ng kahit na ano. Si tatay ko talaga siya. Si Axel, hindi siya sa'yo. Paano kitang inagawan? No, you can't do this to me. Tili pa rin ni Belinda, hindi matanggap ang mga nangyayari. At napasinghap silang lahat nang kumuha ng steak knife ang babae at hiwain ng pulsuhan nito. Nagpanik si Tita Sylvia. Napatayo naman ng tatay ni Pearl. Ang Kuya Richard niya ang unang tumawag ng tulong para madala si Belinda sa ospital. Si Pearl ay natulala na lang sa dami ng dugon pumapatak sa sahig. Dinaluhan siya ng ibang kapatid at ng nanay niya. Hindi na muna sila umuwi mag-ina sa mansyon ng tatay niya. Dito ka muna sa pad ko, ani Richard kay Pearl. Salamat, Kuya. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Sabi pa nito sabay tapik sa kanyang likod. Magpalamig ka muna rito. I don't think he'll be comfortable at home after what happened. Naging sobrang harsh ba ako sa kanya, Kuya? Guilting tanong niya sa kapatid. Hindi, si Belinda may problema. Sana pagkatapos ng nangyari, patingnan na siya ni Tita Sylvia sa psychiatrist. She needs medical help on her mental health. Pakiramdam ni Pearl ay na-traumatize siya sa nangyari. Yun ang unang beses na nakasaksi siya ng ganoon. Sanay siya sa maingay na lugar, pero lahat sila sa lugar nila dati at sa palengke ay magkakasundo at walang nag-aaway-away at nagsasakitan. Palagi ba siyang ganon, Kuya? I thought it was only an anger management issue. Hindi niya kayang kontrolin ang emosyon niya at napapansin na namin yun noon pa. Pero hindi namin alam na kaya niyang saktan ang sarili niya. Nagbuntong hininga na lang si Pearl. Nang umalis ang kanyang kapatid ay nagtungo na rin siya sa kwarto kung saan magpapahinga ang nanay niya. Dahan-dahan siyang tumabi rito at saka yumakap. Nanay, feeling ko ang sama-sama ko. Anya sa ina sabay iyak. Hindi ka masama at wala kang ginawang masama. Sabi naman ng nanay niya sabay hagod sa kanyang buhok. Hindi maling magmahal anak. Single naman kayo pareho ni Axel. Pero dahil sa akin kaya sinaktan ni Belinda ang sarili niya. Hindi yun dahil sa'yo. May problema ang batang yun sa pag-iisip kaya lawakan mong pag-unawa mo. Dahil sa nangyari, nagigilty ako na minahal ko pa si Axel. Abay, bakit naman? Nagsisisi ka ba? Umiling si Pearl. Hindi ko pagsisisihan na minahal ko siya. Nakilala mo naman siya, di ba? Mabuti siyang tao, matalino, at hindi niya ako pinababayaan. Alam ko, anak. Kaya hindi ako magsisisi, Nay. Siguro ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko alam ang kondisyon ni Belinda. Kung alam ko lang na magiging ganito ang reaksyon niya, baka hindi namin siya binigla. Yun na nga, anak. Hindi mo naman alam. Hindi niyo alam ni Axel. But still, wala kang kasalanan, Pearl. Yun lang ang tatandaan mo. Nakatulog na lang si Pearl na mabigat ang dibdib. Naawa siya na hindi maintindihan kay Belinda. Kinabukasan ay dinalaw siya ni Axel. Okay ka lang ba rito? Tanong ni Axel kay Pearl. Tumango si Pearl. How are you feeling, babe? Tanong uli ni Axel. Terrible. Matapat niyang sagot. Kung alam ko lang ang kondisyon ni Belinda. Enough of that, Pearl. Siguro ay makabubuting isettle muna natin ang kondisyon ni Belinda bago tayo magpakita sa kanya. What do you mean by that? I hope that's not breakup, Pearl. Dudang tanong ni Axel. Hindi, breakup ka naman agad. Ayaw ka nang matrigger na naman siya. Kita mo naman ang kaya niyang gawin kapag galit siya, di ba? Paano pang matitrigger?
Hindi ka naman uuwi sa mansyon ng mga Ocampo. Pero makikita at magkikita pa rin kami, lalo na kung papatawag ako ni tatay. Hindi tayo magtatago para sa kanya. Okay, babe? Natigil ang pag-uusap nila nang tumunog ang doorbell. Ang tatay ni Pearl ang napagbuksan ng pinto ng dalaga. Mabutit, narito kayong dalawa. Sabi agad ni Luisito pagkaupo sa sofa. Gusto ko talaga kayong makausap. Tungkol po saan, tay? Tanong ni Pearl. Alam kong magagalit kayo sa akin kapag sinabi ko to. Pero pwede bang sabihin natin kay Belinda na naghiwalay na kayo? Her mental state right now is unpredictable. Natatakot si Sylvia na baka may kung ano na naman gawin si Belinda. Tito, you know I respect you so much. Pero ang magsinungaling kay Belinda ay wala ring maidudulot na maganda. Pansamantalang gamot lang yun at sasaktan na naman niya ang sarili niya kapag nalaman niyang niloko siya. Nagbuntong hininga ang tatay niya. I don't know. I also felt guilty. Naipadama ko sa kanyang nawalan siya ng halaga dahil nakilala ko si Pearl. And we all know that's not true, Tito. Tama si Axel, Luisito. Sabad ng nanay ni Pearl. Hindi nila alam na nakikinig pala ito sa upuan. Hindi pansamantalang solusyon ng kailangan ni Belinda. Kailangan niya magpagamot sa espesyalista. Matanda na tayo. Alam natin ang kinahihinatnan ng mga relasyong pinakikialaman ng mga nakatatanda sa kanila. Ang mga batang to ay nagmamahalan. Huwag natin silang hadlangan dahil may isang taong hindi masaya para sa kanila. Hindi agad nakadagon si Luisito. Parang gusto na namang maiyak ni Pearl sa halo-halong emosyon. Tama ang nanay niya. Nalaman din nga nilang magkakapatid na nauwi sa annulment ng kasal ng magulang nila dahil sa lola nila na nakaalam sa relasyon ng mga ito noon. Tatay, ani Pearl sa ama, mahal kita at parang pamilya na rin ang turing ko kina Tita Sylvia at Belinda kahit alam kong ayaw nila sa akin. Pero mahal ko si Axel at ayokong mawala siya dahil nagigilty lang ako para kay Belinda. Hindi ba't parang unfair naman sa amin dalawa ni Axel yun? Tumango ang tatay niya. I'm sorry, anak. Alam mong hindi ko gugustuhin hadlangan ng kaligayahan mo, di ba? It's just that I can't convince Sylvia to put Belinda in a mental facility. Natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Naiintindihan ko siya, pero natatakot akong maulit na naman ang nangyari kagabi. Nakita niyo naman ang ginawa niya, di ba? Hindi siya nagdalawang isip na saktan ng sarili niya. Siguro ay kasalanan din namin ito ni Sylvia dahil masyado namin siyang nispoiled. Lahat ng gusto niya ay agad naming binibigay. Hindi ko naman alam na hahantong siya sa ganito. Akala rin namin ay normal lang na agad siyang nagagalit kapag hindi namin naibibigay ang gusto niya. Pero iba na ang gusto niya ngayon. Pagmamahal na ni Axel ang gusto niya, na alam naman ng lahat na hindi niya makukuha. Pare-pareho silang nanahimik. Maya-maya ay si Axel na ang bumasag ng katahimikan. Susubukan kong kumbinsihin si Belinda na magpa-confine sa isang mental facility. Kung hindi rito, kahit sa abroad, kailangan niya yung tito. Thanks, Axel. Sinserong pasasalamat ng tatay ni Pearl sa kanyang nobyo. After all this, ayusin naman natin ang house blessing ng bahay ni Pearl. Tapos na agad, tay? Gulat na tanong ni Pearl. Yes, okay na. Ang balo ko sana ibigay yun sa'yo pagka-graduate mo. Pero dahil maagang natapos ang construction, pwede nang lumipat anytime, anak. I'm sorry kung magulong pamilya ang nadatnan mo, anak. But I swear na suportado ko kayo ni Axel sa pagmamahalan nyo. Okay lang po, tay. Magiging maayos din pong lahat. Tumango ang Ginoo at ngumiti sa anak. Hindi na rin nagtagal si Luisito. Nagpaalam na din ito agad sa tatlo. Ilang araw ding hindi nakadalaw si Axel pagkatapos ng araw na yon. Nauunawaan naman ito ni Pearl at alam niyang patuloy nitong kinukumbinsi si Belinda na magpagamot na. I hope you're really okay with this. Ani Axel kay Pearl. 10:00 na ng gabi at noon lang nakadalaw sa kanya si Axel. Kinansila rin nila ang dapat ay date nila dahil weekend naman. Kinailangan nitong puntahan muna si Belinda dahil ayaw na namang magpa-check up sa psychiatrist. Okay lang. Nakangiting tugon niya. Pearl. Mukhang kailangan ako maghatid kay Belinda sa Amerika para lang magpa-admit siya sa isang mental facility. Ayaw niyang sundin si Tito at Tita. Ako lang ang pinapakinggan niya. Inaayos na ni Tito Luisito ang lahat. Tumango si Pearl. Sige, mabuti pa nga ihatid mo na siya para gumaling na siya. At ayoko na rin mag-cancel ng lakad natin, babe. Ngumiti si Pearl. Huwag ka mag-alala. Understanding ang girlfriend mo.
Magigilty lang ako kapag nakapag-agawan pa ako kay Belinda ng atensyon. Huminga ng malalim si Axel at niyakap siya. Mabuti na lang talaga at ikaw ang minahal ko. Ang swerte mo kaya, pagbubuhat ni Pearl ng sariling bangko. Sobrang swerte. Pagsakay naman ni Axel sa kanya. At ang swerte ko rin kasi nakilala kita. Ikaw ang nagdala ng swerte sa buhay ko. Hindi swerte yon. Lahat ng magagandang bagay na natatamo mo ngayon, nakatadhana para sa'yo. Totoo? Malambing na tanong ni Pearl sa nobyo. Totoong totoo. I love you, Pearl. I love you too. Kailan mo ihahatid si Belinda sa US? In 2 weeks. Pero pagkahatid ko sa kanya, babalik agad ako dito. Promise. Makalipas ang 2 linggo ay lumipad na si Axel kasama si Tita Sylvia para ihatid si Belinda sa isang mental facility sa abroad. Pagbalik ni Axel ay saka naman natuloy ang house blessing ng bahay ni Pearl. Ang lahat ay maayos na sa buhay ni Pearl. Ang tanging hiling na lang niya ay ang pagbuti ng kalagayan ni Belinda para sa pag-uwi nito ay wala na itong gawin na ikasisira ng sarili nito at ng relasyon nila ni Axel. Paminsan-minsan ay binabalitaan si Pearl ni Axel at ng tatay niya na maganda raw ang nagiging improvement ni Belinda sa pagamutan. At masaya si Pearl para dito. Alam nilang someday, matatanggap din ito na hindi ito mahal ni Axel at may ibang tao na nakalaan para rito. Isang araw ay nag-organize si Axel ng family dinner. Hindi na naman nagtaka ang lahat dahil nga hindi naman yun first time na ginawa ng binata. Since we're all here and Pearl's graduation is closer, gusto ko na ring hingin kay Tito Luisito ang kamay ni Pearl. Anunsyo ni Axel sa lahat. Nasa restaurant sila ni Joshua at doon nagtipon-tipon. Nabigla si Pearl. Hindi niya alam na magpo-propose ito. You better ask my daughter. Natatawang sabi ng tatay niya. Kung ako lang ay walang problema. Tanungin mo na lang si Pearl kung gusto niya. Nagtawanan ang lahat, ngunit hindi si Pearl. Nagulat talaga siya. Pearl, please marry me. Ani Axel sabay bukas ng pulang kaheta sa kanyang harapan. Ano ang sinabi ng fake na singsing na ibinigay ni Carding noon sa nagkikinangang diamante sa harap niya ngayon? Bakit naman hindi? Tanong niya rin kay Axel sabay abot dito ng kanyang kamay. Pagkasuot ng singsing ay marahan siyang hinalikan ni Axel sa labi. Wala na silang pakialam sa panunodyo ng mga tao sa paligid. Thank you, babe. I love you. I'm so excited to marry you. Masayang sabi ni Axel. Mahal din kita at excited na rin ako maging misis mo. Muli ay dinampian siya ni Axel ng masuyong halik sa labi. 1 taon matapos graduate ni Pearl ay nagpakasal na sila ni Axel. Ngunit hindi sila agad nagkaanak. Ang focus ni Pearl ay ang maging magaling na negosyante at suportado naman siya ng kanyang asawa. 5 taon na silang kasal nang magdesisyon silang gusto na nila ng kukumpleto sa kanilang pamilya. Hindi naman umabot ng 6 na taon ay nagdalang taon na si Pearl. Sobrang excited na nilang mag-asawa sa paparating nilang anak. Para kay Pearl, si Axel talaga ang anghel sa buhay niya. Mula nang dumating ito ay puro magaganda lang ang nangyari sa buhay niya. Maging ang mga pangit na sitwasyon ay nagiging maganda dahil kasama niya ito at alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Axel ang naging dahilan kung bakit ang isang kahit isang tuka na gaya niya ay biglang nabago ang buhay. Dahil sa asawa niya, na kompleto ang pagkatao niya. Bukod sa pamilya na natagpuan niya, nakatagpo rin siya ng pag-ibig sa lalaking una niyang kinainisan. Ngunit siya palang nakatadhana na maging asawa niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.